So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Usapang WPS na naman to, Kasi, pagulo na ng pagulo ngayon yung West Philippine Sea. Especially this coming June 15. Tingnan na lang talaga natin kung, hindi, I think, Sunday ko na ito ma-upload, So, yun, tingnan na lang talaga natin kung ano yung mangyayari sa WPS sa hinaharap, So, yun, this video is from Philippines Trending News. So, meron pa magandang kakapasok lang. News ko po, nag-alsa baluta na. US at Germany naglabas na ng ultimatum sa China. Iyak. Nako, iyak pa. So, this video is from Philippines Trending News. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, like, comment, share, subscribe. So, yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito kakapasok lang. Diyos ko po, nag-alsa baluta na. US at Germany naglabas na ng ultimatum sa China. Iyak. So, like, comment, share, subscribe. Start. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng kanilang flag raising ceremony sa loob ng pinakamalaking barko ng ating bansa at yan ay ang BRP Teresa Magbanwa. Ito ay kasabay din ng selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng ating kalayaan ngayong araw, Hunyo 12. Ang BRP Teresa Magbanwa ay nasa bisinidad ng Escoda Shoal o mas kilala sa tawag na Sabina Shoal. 75 nautical miles lamang ang distansya nito sa dalampasigan ng probinsya ng Palawan. Isinagawa ang seremonya habang naglalayag ang ilang mga barko ng China sa parte ng West Philippine Sea. Kasabay nito ay inawit din ng Coast Guard personnel ang lupang hinirang. Batay nga sa ulat na inilabas ng Philippine Coast Guard, mayroong 8 Chinese vessel na nasa labas ng teritoryo ng Escoda habang 4 naman na barko nila ang nasa loob din ng naturang lugar. Ang BRP Teresa Magbanwa mga kabombo ay idineploy sa Escoda Shoal mula pa noong Marso ng taong kasalukuyan. Kasunod, so yun, dapat talaga especially sa June 15, lagyan talaga natin ng mga dyan, men. Kaya kung pwede nga Navy para kasi need nating maging alisto, kasi yung China wala na, gumagawa na sila ng sarili nilang batas. Biruin mo, tayo na yung huhulihin sa teritoryo natin, like mga hunghang talaga, di ba? Ng pinangangambahang reclamation activities doon sa naturang lugar. Ito ang pangatlong buwan na naroroon ang pinakamalaking Coast Guard vessel na bahagi ng Philippine Fleet na naglilibot naman sa kanlurang parte ng karagatan na sakop ng Pilipinas ngunit na pilit inaangkin ng China. Hinimok naman sa pilit inaangkin ng China. Gigil din. Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nalagda na ang panukalang batas na magpapatibay sa posisyon ng Pilipinas laban sa agresibong aktibidad ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito'y sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa pinagtatalo ng parte ng karagatan at ang patuloy na panghihimasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Bukod pa rito ay kaya nga dapat na talaga nating anuhin dyan, men. So yun, alam naman natin kung gaano talaga ka-firm si PBBM dyan sa WPS. For sure, pakikinggan niya rin yan. Labas ang regulasyon ng China na nag-aata sa kanilang Coast Guard na ikulong yung mga dayuhan na umano'y papasok sa inaangkin nilang bahagi ng karagatan. Ayon kay Rodriguez, palakasin dapat ng Philippine Maritime Zones ang mga nakapaloob na panuntunan hinggil dito at panindigan ng ating bansa sa maritime at sovereign rights sa West Philippine Sea at ang exclusive economic zone at paigtingin dapat ang enforcement ng Defense Military Forces sa ating karapatan. Ang pagsasabata sa naturang mga panukala ay alinsunod anya sa international laws, mga kasunduan at conventions kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura naman sa malawak na pag-aangkin ng Beijing sa bahagi ng naturang karagatan. Ipinunto pa ang daming laban natin tapos matatakot tayo sa June 15 na huhulihin nila yung trespassing di umano sa imaginary 9-dash line nila. Hindi tayo pwedeng umatras niyan, men. Marami tayong ebidensya kongresista na pinapayagan ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang ating bansa na tukuyin ang maritime boundaries. Sa sandaling maging ganap na batas ay magsisilbing framework ang Philippine Maritime Zones Act sa pagresolba sa territorial disputes at sa exploration ng resources sa bahagi ng maritime zone ng ating bansa. Samantala, ang Philippine independence ay hindi raw ganap na mararamdaman at mananatiling hanggat may nananatili na external security threat. Kaya nga yan din yung di ba nag-celebrate tayo noong June 12. Parang sobrang daming tao na nakalaya na ba talaga tayo. Kaya yung alam naman natin kung ano yung sitwasyon natin ngayon sa WPS. Like siguro ngayon, itong sa nangyayari ngayon sa WPS kasi bago pa lang naman to Yung sinaselebrate naman natin na independence ay yung sa nakaraan, di ba?
So para makalaya din tayo sa tangkang pananakop ng China. Of course, kailangan din talaga nating labanan yung mga honghangs na yan, di ba? Para naman ma-feel na talaga natin na, oh my goodness, ito yung pure kalayaan. So para maramdaman natin yun, need nating lumaban or tumindig. Dito sa ating bansa, lalo na yung usapin dyan sa West Philippine Sea. Hindi pa may tuloy na ganap na kalayaan ang pinangahawakan ng Pilipinas hanggat nalalagay sa matinding panganib ang external security ito laban sa mga banyagang puwersa. Ganito ang pagsasalarawan ng mga abogado na sakop ng National Union of People Lawyers o NUPL kung patungkol sa kalayaan ng usapin na ipinagdiriwang na bansa ang ikad-126 na taon laban sa mga banyagang mananakop mismo nitong araw. Sa panayam ng Bumuradio, inihayag ni NUPL President Attorney Efraim Cortez na bagamat nagtagumpay ang una nating mga ninuno pagsupil laban sa mga pangalipin ng puwersang banyaga, higit siglo na ang nakalipas, subalit umusbong naman ang panghimasok at armadong pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Cortez na hindi pa tapos ang pakikibaka ng lahing mga kayumanggi na labanan ng puwersang banyaga kaya't dapat Well, need pa din naman nating mag-celebrate ng Independence Day kasi yun yung sineselebrate natin yung mga panahon na lumaya nga tayo Tapos ngayon naman, syempre ngayon kaya nga nagsama-sama tayong labanan tong mga Chekwang to, di ba? Para soon, para din makaselebrate din tayo ba na oh my goodness, ang sarap sa feeling na sa atin na talaga yung WPS. Wala nang haharas. Tindigan ang pamalaan at ang bayan upang proteksyonan ang sariling bayan. Paliwanag ng grupo na ang marahas na panghimasok ng China sa mismong bakuran ay malaking balakid para ganap na banggitin ang pagiging isang malayang bansa. Maramdaman natin yung tunay na kalayaan. At kung napapansin nyo sa itong mga nakaraang mga buwan at mga nakaraang taon ay mainit ang issue sa West Philippine Sea kung saan ay napipigilan tayong mag-exercise ng ating territorial jurisdiction over dun sa ating exclusive economic zone dahil sa pangingialam ng China. Ito yung mga balakid at maaring natetreten ang territorial integrity and therefore yung ating sovereignty. Malakas na puwersa ng mga mandirigma ng Germany sa karagatan mga sangkay ipapadala daw po sa South China Sea. Ang tanong dito, babanggain na nga ba nila ang higanting bansa na China? 2 German warships. I think yung Germany palaban din Magkakaroon daw po ng mission sa South China Sea. Walang iba ito mga sangkay, kundi ang kiniklaim ng China na teritoryo daw po nila, pero maraming nagkiklaim dyan. Mayroong Pilipinas, mayroong Vietnam, marami pa pong bansa na nakapaligid mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang to. Landing, takeoff, securing. By the way, ang Germany, mga sangkay, kung pabalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo, malaki po ang naging involvement pagdating po sa ikalawang digmaang pandaigdigan. Anyways, credits din kay Mr. Sangkay Jan TV, So sa kanya yung clip na to. If we remember, mga sangkay, during the Nazis era, pinangunahan po ni Hitler ang isang malaking digmaang pandaigdigan. Sila po yung dahilan, mga sangkay, kung bakit nagkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. So ngayon, iba po ang situation. Ang Germany naman, mga sangkay, ay parang nasa side po sila ng mga, kumbaga sa isang movie o isang pelikula, nasa side po sila ng mga bida ngayon. Di tulad po, sila po yung kontrabida. No? At yung mga parang nag-change kontrabidas. kumalaban sa Germany noon na siyang kakampi ng Amerika, Russia. Ngayon, mga sangkay, ay pangunahin na rin pong problema ng West na may potensyal na mag-umpisa ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Kaya nga. Ganun din po ang China. During the World War II, hindi pa ganyan ang China. Pero ngayon, mga sangkay, talagang naghahasik na po ng kung anumang kalokohan, no? At ready to fight na. Siguro ayaw talaga nilang second lang sila. Gusto nilang umuusan yung Amerika Kasi nga daw, malakas na po silang bansa. Walang pagkakaiba. Gaya rin po ng panahon ng Nazis ng Germany, mga sangkay. Yun din po yung kanilang iniisip. Sila yung pinakamataas. Walang ibang pinakamataas kundi sila lang. Pero ngayon, mga sangkay, itong Germany, magpapadala daw po ng mga warship doon po sa South China Sea. Nakaraan, mga sangkay, itong Germany, nagpahayag po ng suporta ito sa Pilipinas pagdating po sa posisyon ng ating bansa sa West Philippine Sea. Night approach, midnight departure. The crew of the German frigate Baden-Württemberg is practicing for real-life scenarios as they are preparing for an Indo-Pacific deployment. Helicopters are on board not only for transporting the injured, but also for detecting enemy submarines using sonar. Grabe, no? High-tech din po sila, mga sangkay. Ito po yung warship nila. Di ba? Well, Germany din yan So, grabe, sobrang dami ng kalaban ng China, men. Sana nga time will come, napapalagan talaga yung mga yan. Pipitikin lang ba? Kasi, may ibang bansa din naman, men, na kaya nilang pitikin yung China. Yun nga lang, itong China, favorite kasi nilang mangharas ng mga maliliit na bansa Diba? Kaya nga ngayon, medyo nagdadalawang isip sila sa Pilipinas kasi
Wala, meron tayong MDT sa Amerika eh. Ipapadala o may mission po doon sa South China Sea. The advanced warship of the German Bundeswehr has been at sea for 5 weeks already when we joined in Halifax, Canada. How has the mission of the Bundeswehr changed since the Russian aggression against Ukraine and the rising tensions around the globe? Admiral Axel Schulz has... Ang Russia pa naman mga sangkay, mainit na mainit po yung mata sa Germany. Mainit po kasi kung mayroong kinakatakutan ang Russia rin, ito rin po ay Germany. Kasi may history din po ito sa Russia eh. Soviet. At itong ano naman mga sangkay, China, ang kinakatakutan naman Japan kasi pagdating sa World War II, sa history ng ating mundo, Japan din po talaga yung nagpahirap sa kanila. Alam po nila kung gaano kalakas itong Japan. Balik tayo sa Germany. Parang gumaganti sila. Kaso nga lang, mali yung actions nila eh. He's been in the Navy for 30 years. He is leading the operation. It is important that we now realize war is closer than expected. Grabe, no? It is important to realize war is close than we expected. Malapit na. Dapat daw po maintindihan o maisip na ng marami na ang digmaan ay mas malapit na kaysa sa iniisip pa po nila noon na parang malayo pa, no? At ako mga sangay, hindi na rin po ako Actually, mararamdaman din naman natin yan kasi yun nga, nagsimula na nga yung Russia at Ukraine, di ba? Yung Israel, di ba? Tapos ngayon Pilipinas at saka itong China. Actually, sa June 15, nako, yung sabi nila na manghuhuli na sila. Grabe, di yun katanggap-tanggap, men. So, wala, I think wrong move talaga yun ng China. Malaking gulo talaga yan. Kung mangyayari man yan mga sangkay kasi nakasulat naman po talaga yan dito, di ba? Sa Bible. Nakasulat po yan dito in the book of Matthew. Kung mabasahin po natin, Matthew chapter 24. Nakasulat po dito yung about sa mga sigalot na mga bansa na hahantong sa digmaan. At ngayon mga sangkay, ang dami pong kaguluhang nagaganap dito sa ating rehiyon. At alam po natin na ang China po ang nangunguna dito. And that ultimately we need to train for it. And in my opinion, kumbaga nagsasanay na po sila. Just in case may pumutok na digmaan. Also equip ourselves in order to deter potential opponents and attackers. And I believe that deterrence has now become more important here, and that we must ultimately be prepared to exercise talents and defense. Do sailors fear this new mission? I stand by it, and I love this job. I enjoy being a soldier. The two naval vessels, Baden-Württemberg and Frankfurt am Main, are on a journey for a total of 7 months. Okay. So ito yung lalakbayin nila, oh. Ayan. Dito sa Pacific Ocean. Tapos ito kasi dito mga sanggay, ang South China Sea or sa West Philippines. Actually, lucky na nga tayo min eh kasi konti lang yung kalaban natin. No? Itong China, marami silang kalaban eh. So, malulugi talaga sa if ever na mag-activate talaga yung WW3. Pero at the same time, malit lang din na bansa kasi yung Pilipinas eh. So, mahihirapan din talaga tayo if ever na magkaroon ng WW3. Na kanilang madadaanan. To be ready to face the challenges waiting in the South China Sea, the daily routine... Diba? Nabanggit talaga na yung nila pinaghahandaan ay yung challenge na mangyayari sa South China Sea kasi andun po yung China. Yung China na naghahari-harian ngayon dyan sa West Philippine Sea. Of the 180 people on board is characterized by drills and exercises. The equipment is tested daily for operational readiness and various missions. Even the heart of the ship, the engine room, is closely monitored. Grabe, no? Ganyan po sila sa kanilang mga kagamitang pandigma. At advanced ang Germany, mga sangkay, pagdating sa mga weapons. There are certain things that can't be detected by sensors. And that's why humans are still the most important factor, which is why we go into the engine rooms. What happens before the Indo-Pacific deployment begins? Ahead of our transit through the South China Sea, we are participating in the major exercise RIMPAC, or Rim of the Pacific. This is a US-led operation with the participation of Japan and other international partners. Ayun na nga. Ayun na. So meron din palang mga makakasama. Sa pangunguna daw po ito ng Amerika, at andun din po yung Japan. Naku po. Nako, dumadami na talaga yung kalaban ng China, men. So comment down below kung sino yung gusto na mahatulan na yung China ng mga bansa. Actually, ano kaya mangyayari sa mundo, men, if ever na walang China, Well, siguro meron tayong mga ibang bansa din na makakalaban, but yun, hindi na siguro ganun ka sama dito gaya ng China, di ba? Lalo pong manggagalaiti dito ang China. Yung China ayaw pa naman magtatalo mga sangkay. It is a great opportunity for us to demonstrate our capabilities. Taking part in the Indo-Pacific deployment, the German Navy, alongside their partners, aims to contribute to
to the preservation of peace and stability in one of the world's most economically important regions. Di ba? Napakahalaga talaga nitong South China Sea kasi yan po yung kalsada ng mga produkto na dumadaan, mga sangkay. Kaya ito yung sinasabi nila, isa daw po ito sa napakahalagang rehiyon Tama. na dapat magkaroon. I think yan din yung gustong mangyari ng China eh. Kukunin talaga nila yung 9-dash line para kontrolado nila yung lahat. 'Di ba? Problema baka if ever na makware talaga yun ng China, wala na. Mas stricto na sila, gigipitin nila yung mga bansa, 'di ba, na dadaan diyan. Kaya yan yung some kind pinaglalaban din ng, or siguro yan din yung isa sa rason no, bakit maraming sumusuporta sa Pilipinas. Dahil din dyan, magiging or maaapektuhan din sila. Ng kapayapaan. Kaso nga lang, ang China kasi dito, ginagawa po na nilang, binabakuran na nila amin to. Bawal kayong pumasok. Parang ganun. So, nakaraan mga sangkay, ito po, nakakuha po ng suporta ang Pilipinas mula sa Germany pagdating po sa karapatan nito sa South China Sea. Hindi po yung buong South China Sea, doon lamang po sa may bandang West Philippine Sea. Germany supports Philippines' rights in West Philippine Sea. Ayan, the Philippines and Germany reaffirmed their commitment to promoting rules-based international order and respect for international law. Ayon po dito sa Palasyo. In a joint press conference, President Ferdinand Marcos Jr. said his bilateral meeting with German Chancellor Schools sa Berlin was productive and insightful. So, ngayon mga sangkay, ang Germany ay all-out ang suporta sa Pilipinas. Diba? At iba pa ito sa situation ng Ukraine. So, ayun. Thank you, Germany. Thank you. Ng Ukraine, wala pong mutual defense treaty ang Ukraine at Amerika. Pero yung Pilipinas meron. At ang Amerika, may mga kakampi sa West. Kasama po dyan yung Germany. At napakaraming pong kakampi ng Amerika. Kaya naman mga sangkay, kapag magkamali po talaga dito ang China, pupunta po talaga tayo sa ikatlong digdigan. Hindi po natin mapipigilan yan. Let's just hope and pray na sana walang mangyaring malala mga sangkay sa South China Sea sa pagdating po nitong mga mandirigma ng Germany. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa gagawin? So yun lang naman muna guys. That's from Philippines Trending News. Also credits na rin kay Sangkay Dyan. So supportahan nyo rin yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell at mag-iwan ng like sa video ito. So yun, kita nyo naman, di ba? Wala talaga, men. Kahit gustuhin mo nating walang WW3, time will come talaga, magkakaroon talaga eh. Kasi syempre, kahit anong iwas natin, merong mga bansang gahaman eh. Like ito, gaya na itong ginagawa ng China. Kahit anong pag-iwas natin, wala eh. Nanggagahaman sila eh. Or, tinitindihan talaga nila yung pagiging masama nila. So, anong gagawin natin yan? Alangan namang pabayaan din natin yan. Mamimihasa din yan. 'Di ba? So, hindi din naman advisable na isuko na lang talaga natin yung WPS kasi wala, malaking epekto din yan sa atin. Especially, naipanalo naman natin yan. Tapos, pasok siya sa 200 nautical mile natin, 'di ba? Tapos, ibibigay lang natin. So, malabong-malabo na yun yung solusyon yung ibigay, 'di ba? So, wala. Ito talaga, at ang tumindig, kasi ika nga dito, nakasulat naman din yan sa sa Bible na WW3 will happen talaga. Wala tayong magagawa dyan. But, yun, pagdasal na lang talaga natin na sana hindi siya malala. But, thinking na WW3 is nakakakilabo talaga. So, di din talaga natin alam kung ano yung mangyayari. Luckily na lang talaga, hindi tayo yung tipong bansa na sobrang daming kalaban, not like China na sobrang daming kalaban nila, di ba? So sana if ever na wala talaga, gagawa talaga ng maling hakbang yung China ay tayo ba? Sabayan tayo ng mga bansang ginigipit ng China. Marami naman yan, pati yung India, malakas din naman yung India, di ba? I think yung India meron din silang nuclear eh. So correct me if I'm wrong na lang, pero I think meron din sila. Tapos itong Germany, Amerika, tutulong din naman siguro yung mga yan. So sana lang talaga hindi nila tayo iwan sa area, At sana maramdaman natin na solid yung support ng MDT natin between Amerika. Kasi wala, need talaga nating tindigan tong Chinese na to, men. Di pwedeng ganun-ganun lang eh. 'Di ba? So good luck na lang din sa atin, Philippines. Also ipag-pray din natin yung mga natin, Coast Guard, AFP,
Navy natin na sana'y healthy sila at safe sila. So, yun lang naman. Again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Philippines Trending News ang kay Janjan TV. So, that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Nice is out.